Bagamat sinasabi po ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos na kapatid niya ay nagiging tuta na lamang o sunod-sunuran sa dikta at manipulasyon ni Lisa Araneta, na asawa ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. at ng kanilang pinsan na si Martin Romualdez, hindi po ito pwedeng maipagkakaila na mayroon pa rin pong pananagutan si Marcos Jr. sapagkat siya po ay tumakbo at siya po ay nanawagan na bigyan siya ng mandato ng taong bayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanyang kandidatura bilang Pangulo ng Bansa noong halalan ng 2022. So kung mayroon na pong dapat sisihin at singilin kung bakit nagiging tuta at sunod-sunuran at pinababayaan na manipulahin at diktahan siya ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ng kanilang pinsan na si Martin Tambaluslos, walang ibang dapat pangunahing sisihin kung hindi si Marcos Jr. mismo sapagkat pinayagan niya, hinayaan niya ang kanyang sarili na manipulahin siya, diktahan siya at gamitin siya. Sapagkat kung ikaw ay tumakbo bilang Pangulo ng Bansa, it means na ikaw ay desidido at mayroon pong kagustuhan na tumalima at sundin ang mandatong ibinigay ng taong bayan sa iyo. At kung hindi mo ito gagawin at iyong ibibigay ang kapangyarihan o gamitin at abusuhin ng mga kagaya ng asawa niya na si Lisa Araneta at nilang pinsan nilang si Martin Tambaluslos, the way ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ngayon ay nagdideklara, walang ibang dapat gawin si Marcos Jr. kundi mag-resign. At kung hindi siya mag-resign o lumaya sa kapangyarihan, edi dapat palalayasin siya ng taong bayan sa pamamagitan po ng mapayapa, subalit malinaw at matatag na paninindigan na dapat po hindi na siya kilalanin ng taong bayan bilang Pangulo ng Bansa. And it follows also na dapat i-review ng Armed Forces of the Philippines, kasama na dyan ang Philippine National Police at lahat po ng puwersang sandatahan ng ating pamahalaan, sapagkat under the Constitution po, the powers of the President and the Vice President and all other elected officials in government cannot be delegated. Hindi mo po pwedeng ipasa yan. Maliban lang kung ikaw ay namatay sa kapangyarihan o habang naglilingkod ng aktibo sa public office, be it ikaw ay barangay captain, barangay kagawad, o city councilor, municipal councilor, mayor, vice mayor, governor, vice governor, congressman, hanggang sa senador, hanggang vice presidente, at hanggang sa pagka-presidente, hindi mo po pwedeng ipasa o parang ipagkakaloob mo at ipapaubaya mo sa sino mang tao, pamilya mo man yan, kadugo mo, paryente mo, o sino mang tao, hindi po pinapayagan ng batas na ganyan ang gagawin ng isang elected public official. Lalo na kung ikaw ay presidente ng bansa. Kaya mag-isip-isip siguro dito ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police kung sino ba talaga ang Commander-in-Chief at punong ehekutibo o pinuno at nagpapatakbo ng buong gobyerno. Is it still the President na na-elect ng taong bayan noong May 2022 sa katauhan ni Marcos Jr. o tama at yun naman talaga ang naoobserbahan ng taong bayan hinggil dito sa pangingialam, manipulasyon at mga pagdidikta at paggamit ng abusado ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez kay Bongbong Marcos Jr. So kung magpaganon po ang kalagayan ng ating bansa, napakadelikado po that we have a Commander-in-Chief who does not know and does not command. Hindi niya alam paano mamuno, kagaya po ng ibinubunyag ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya alam paano patakbuhin, paandarin ang buong pamahalaan, at lalo na po, hindi pala siya ang gumagawa ng desisyon para po sa sandatahang lakas bilang Commander-in-Chief. That includes not only the AFP but also the PNP and all other security sector. So napakadelikado po ito na ang buhay at kinabukasan at kalagayan ng sitwasyon ng buong lipunang Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino na halos
120 million ng population natin ay nakasalalay sa isang puppet at hindi totoong naglilingkod at nagpapatupad ng kanyang mandato at tungkulin bilang Pangulo ng Bansa. Yan po ang malinaw na nagaganap ngayon kay Marcos Jr. Hindi po ito basta-basta po na mga revelations, mga kababayan, bagamat yan po ay highly observable. Nakikita po yan ng ating mga kababayan na parang flower vase o parang wallpaper, no? Si Marcos Jr., pero ibang antas po ito na mismo ang kanyang kapatid na isa pang senador ng Republika ng Pilipinas, si Senator Amy Marcos, ang siyang mismong nagsasabi sa harap ng taong bayan that Mr. Marcos or si Marcos Jr. is manipulated and being dictated upon ng asawa niya na si Lisa Araneta Marcos at mismo ni Martin Romualdez na pinsan nila. Kung kaya, hindi na po tama, hindi na tumutugma sa legal na batayan, walang basihang tamang moral at legal na magpapatuloy pa si Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa. Kaya sa tingin po ni Ka Eric, marapat lamang na magbuo tayo ng national consensus and national collective call ng mamamayang Pilipino on the basis of the confirmatory declaration right now ng kapatid ni Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos that her brother is a mere puppet only ng mga puwersa na nanggagaling po sa paksyon ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at ng kanilang pinsan na si Martin Tambaloslos Romualdez. These things are very serious, mga kababayan. Mas seryoso pa po ito dito sa darating na halalan sa Lunes, Mayo 12, sapagkat more than any election agenda, marapat po na magkaisa ang taong bayan at panindigan po natin na ipanawagan ang immediate resignation ni Ginoong Marcos, o kung hindi siya magre-resign ay ipipuwersa siya at ipipilit ng taong bayan by direct call and action of the sovereign people na hindi nakilalanin ang kanyang pagkapangulo. And then ipanawagan po natin sa Armed Forces of the Philippines, Jocelyn Nomora, ikaw pong binoto namin. Okay, thank you so much. Rosana Pai, cheers. Okay, Elmer Tormis, maraming nanonood Hindi ko muna kayo mag-greet, but send out please your shout out and messages and your interaction, and Ka Eric will be Lieutenant Francisco Palma sa Quezon City po ito, ang ating kababayan na tumatakbo dyan na alkalde, challenging the traditional political clout of the Belmontes, no? At ganun din po sa ating dito sa YouTube na mga nanonood, sina Juliet Gonzaga from Toronto. I hope I can get back there, Juliet, at makapag-usap din tayo with Brother Beethoven, at baka magstay din ako dyan sa Toronto pagkatapos po ng elections, no, for a possibility of longer self-preservation mode, no. Salamat, Julieta, at sa kina Jongjong at sa mga nagmiminsay, sina Kali Aguila and Dr. Elmer Sadyang Abay. Listening. Hope you're feeling well now, Doc Elmer, and kay Ma'am Fair sa New Jersey, at si Kuring Mundo nandyan din, no? Makikinig ako ka Eric while driving, and si Maria Jesus, at si Jane Rose Rivera. Okay, babalikan ko lang po ito. We are on a very dangerous political situation right now, sapagkat hindi pala talaga kumpirmado na si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ang gobyerno natin. Imagine the immense power and the very strong authority vested by the Constitution and the Filipino people sa kay Marcos Jr. na ang nag-aabuso at ang nagmanipula at ang naglalapastangan kung kaya tayo ay nagkaletse-letse at kung bakit nalugmok ang ating bayan. Bagsak na bagsak ang buong ekonomiya, lumulubha at lumalala pa ng todo
ang mga bangayang pangpolitika, nagigipit ang kalagayan ng taong bayan all over the country at walang nakikitang tamang direksyon. Even ang mga economic experts, no, and financial expert managers, wala silang nakikitang mabuting patutungan dito sa gobyernong Marcos, kundi ang pagkalugmok ng buong bansa. So hindi pala katakataka kung bakit ganyan ang ating kalagayan, sapagkat no less than the presidential sister sa katauhan po ni Senator Amy Marcos ang nagkakaroon ngayon ng public declaration confirmation that indeed her brother Marcos Jr. is not the actual and real president.